Mainit ang araw sa labas, ngunit mas mainit ang pakiramdam ni Marites sa loob ng corporate building ng Sandoval Group. Pinagpapawisan siya habang pinupunasan ang puting marmol na sahig. Ang basahan ay halos bumigay na sa pagod, tulad ng kanyang katawan. Bawat kuskos ay parang pag-alis ng sariling pagod at pighati. Ngunit alam niyang babalik at babalik lang din ito. Gabi na at dapat ay nasa bahay na siya kasama ang anak niyang si Noel, ngunit kailangan pa niyang tapusin ang huling palapag na ito. Ang sahod niya bilang cleaner ay sapat lang para sa pang-araw-araw na pagkain at sa pangarap na makapag-aral ng maayos si Noel. Isang matalim na tunog ng sapatos ang biglang pumutol sa katahimikan. Napabalikwas si Marites, si Don Emilio Sandoval. Si Don Emilio, ang pangalang iyon ay laging nagpapalamig sa dugo ni Marites. Ang nagmamay-ari ng buong gusaling ito at halos kalahati ng Makati. Kilalang walang awa at laging nagbibigay ng pakiramdam na ikaw ay maliit na alikabok lamang sa ilalim ng kanyang sapatos. Mabilis siyang yumuko, nagtatangkang maging hindi kapansin-pansin, ngunit huli na ang lahat. Bumaba si Don Emilio mula sa elevator, kasama ang kanyang mga executive at si Attorney Salvador, ang kanang kamay ng boss. Mukha siyang estatwa ng kapangyarihan sa kanyang mamahaling tragedy boda. Ang bawat galaw ay may bibigat. Huminto siya, hindi sa pag-aaksaya ng oras, kundi sa pagtingin sa sahig, nakakapunas lang ni Marites. Ano ito? Malamig na tanong ni Don Emilio. Ang kanyang boses ay parang yelo na bumasag. May mantsa pa rin. Napatingin si Marites sa sahig. Walang mantsa. Ito ay malinis, kasing linis ng kaya niyang punasan. Ngunit bago pa siya makasagot, isang nakakabingi tunog ang umalingaw-ngaw. Splat! Sinadya ni Don Emilio na tapakan ng isang maliit na bahagi ng sahig, nakakapunas lang ni Marites, at iwanan ang bakas ng kanyang itim, mamahaling sapatos. Hindi ito madumi. Ito ay basa. Basa sa pagod at pawis ni Marites. Ang bakas na yon ay hindi lang putik, kundi ang mismong pagkatao ni Marites na niyurakan. Nanginig ang mga kamay ni Marites. Gusto niyang sumigaw, magalit, ngunit hindi niya magawa. Sino siya para magreklamo? Isang hamak na cleaner lamang. Ibinaba niya ang kanyang tingin, pilit pinipigilan ng luha na umakyat sa kanyang mga mata. Narinig niya ang mahihinang tawanan ng mga executive na nakikiayon sa kanilang amo. Tingnan mo Marites, ani Don Emilio, ang kanyang tinig ay puno ng panunuya. Kung hindi mo kayang linisin ng maayos ang simpleng sahig na ito, paano mo pa kayang linisin ang sarili mong buhay? Naramdaman ni Marites ang sakit na bumalot sa kanyang dibdib. Hindi lang ang pagod, kundi ang hapdi ng bawat salita. Ito ang mundo nila. Mundo ng mga mayayaman, kung saan ang mga tulad niya ay madaling tapakan. Ma'am, isang boses ang biglang umalingaw-ngaw. Napalingon si Marites at nakita niya si Noel na papalapit. May dalang Tupperware na may lamang kanin at ulam. Ang kanyang anak, ang tanging liwanag sa madilim niyang mundo, ang kanyang pag-asa. Napatingin si Noel sa bakas ng sapatos ni Don Emilio at sa namumulang mga mata ng kanyang ina. Nagkaroon ng isang kakaibang tingin sa mga mata ng bata. Hindi takot, kundi galit. Don Emilio, ang nanay ko po ang pinakamalinis magtrabaho. Matapang na sabi ni Noel. Ang boses ay matatag para sa kanyang edad. Wala pong mantsa yan bago kayo dumaan. Napatingin si Don Emilio sa bata na tila ba isang kakaibang insekto na biglang lumitaw. Sumilay ang isang nakakalokong ngiti sa kanyang labi. Oh, at sino naman itong bata na ito? Hindi ba dapat nasa bahay ka na at natutulog, bata? Dinalhan ko po ng pagkain ng nanay ko. Sagot ni Noel, hindi man lang kumurap. At hindi po dapat binabastos ang nanay ko. Nagulat si Marites. Gusto niyang pigilan ng anak, ngunit huli na. Alam niyang magagalit si Don Emilio. Matalino ka pala bata, sabi ni Don Emilio, lumapit kay Noel. Tiningnan niya si Noel mula ulo hanggang paa,
na tila tinitimbang ang kanyang halaga. Pero alam mo ba, sa mundong ito, ang talino ng dukha ay walang silbi. Ang pera at kapangyarihan ang nagdidikta ng halaga ng tao. Hinawakan ni Marites ang braso ni Noel, nanginginig. Noel, tama na. Ngunit hindi nakinig si Noel. Hindi po ako naniniwala. Ang tunay na halaga po ay nasa kung paano ka rumirespeto sa iba. Kahit po marami kayong pera, kung wala kayong respeto, isang malakas na tawa ang biglang umalingaw-ngaw mula kay Don Emilio. Isang tawa na puno ng pang-aalipusta. Respeto? Anong alam mo sa respeto, bata? Ang respeto ay binibili, hindi ibinibigay. Tingnan mo ang nanay mo. Ilang taon na siyang naglilinis dito, pero tingnan mo ang buhay niya. Saan siya dinala ng respeto na yan? Naramdaman ni Marites ang pag-init ng kanyang mga mata. Ito ang pinakamasakit na bahagi. Ang katotohanan ng kanilang kahirapan na laging ipinapamukha sa kanila. Naglakad si Don Emilio papunta sa dulo ng pasilyo kung saan nakatayo ang isang malaking, makinang na bakal na ketsat. Ito ang billion-peso safe, ang pinakabagong teknolohiya ng seguridad na ipinagmamalaki ng Sandoval Group. Tingnan mo yan, bata, sabi ni Don Emilio. Itinuro ang ket. Iyan ang naglalaman ng tunay na halaga. Pera, kapangyarihan, seguridad. Kung gaano ka matalino, sige, subukan mong buksan yan. Napatingin si Marites sa ket at pagkatapos ay kay Don Emilio. Ano ang ibig sabihin nito? Kung mabuksan mo ang ket na yan, bata, patuloy ni Don Emilio, ang kanyang boses ay bumaba sa isang nakakakilabot na bulong. Hahatiin ko ang lahat ng ari-arian ko sa inyo, pero kung hindi, ang nanay mo ang magtatrabaho sa akin ng walang sahod habang buhay. Ano? Tanggap mo ang hamon, bata? Naging pipi si Marites sa takot. Hindi siya makapagsalita. Ang buhay ng kanyang anak at ang kanilang kinabukasan ay nakataya sa isang hamak na kahon ng salapi. Nakatayo pa rin si Don Emilio sa harap ng malaking ket. Ang pagtawa niya ay humupa at napalitan ng isang mapanganib na ngiti. Akala niya, matatakot ang bata. Akala niya, iiyak ito at magmamakaawa ang ina. Ngunit ang nakita niya ay isang pares ng matang nagnininga sa matinding determinasyon. Isang apoy na matagal na niyang nakalimutan. Tinanggap ko po ang hamon ninyo, Don Emilio. Matapang na sabi ni Noel. Napailing si Marites. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Noel, anak, huwag. Huwag kang makikipagkontrata sa demonyo. Binalingan ni Don Emilio si Marites. Demonyo? Madam, kayo ang nasa impyerno ng kahirapan. Ako ang magbibigay sa inyo ng paraan para makawala o mas lalong lumubog. Ang pagpipilian ay sa inyo. Niyakap ni Marites si Noel. Ang mukha ay nakabaon sa balikat ng anak. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Ngunit si Noel, nanatiling matigas ang tindig. Nanay, kaya ko po, bulong ni Noel. Para sa atin po ito. Hindi ko po hahayaang malugi tayo. Kinausap ni Don Emilio si Attorney Salvador sa isang mahinang boses. Tiyakin mong nakahanda ang lahat ng papeles bukas ng umaga. Ang kontrata para sa kanilang pagtalikod sa anumang karapatan. At ang kontrata sa pagmamay-ari ng kalahati ng aking ari-arian. May ngisi sa kanyang labi. Alam niyang hindi ito mangyayari. Habang naglalakad pabalik sa kanyang opisina, sumasagi sa isip ni Don Emilio ang mukha ni Noel. Ang batang iyon may katigasan ng ulo. Para siyang bata pa noon. Nag-aapoy sa galit, sa gutom, sa pagnanais na patunayan ang sarili. Nakarating si Don Emilio sa kanyang penthouse office. Ang Makati skyline ay nagbibigay ng nakasisilaw na tanawin. Dumampot siya ng isang baso ng Scotch whiskey. Ang amber liquid ay sumasalamin sa ilaw. Hindi siya makapaniwala na isang bata ang naglakas loob na hamunin siya. Naalala niya ang kanyang ama. Isang kargador, magaspang ang kamay,
puno ng pawis at lupa. Ilang beses niyang nakita ang kanyang ama na yumuyuko sa mga mayayamang negosyante. Ang mga mata ay puno ng pagod, ngunit puno rin ng pag-asa. Pangarap ng kanyang ama na may isang araw ay may makita siyang mag-aaral ng husto, makawala sa kahirapan. Ngunit nang dumating ang pagkakataon para sa kanya na umakyat, tinalikuran niya ang ama. Kinamuhian niya ang kahirapan. Kinamuhian niya ang imahe ng kanyang sarili na yumuyuko sa iba. Hindi na siya babalik doon. Hinding-hindi. Nilunok niya ang whiskey, pilit ibinabaon ang mga alaala. Kinabukasan ng umaga, tinawag ni Don Emilio sina Marites at Noel sa kanyang opisina. Si Salvador ay naroon na, may dalang mga papel. Handa na ba kayo sa kasunduan? Tanong ni Don Emilio. Diretso ang tingin kay Noel. Marites, namumutla, ay sumulyap sa kanyang anak. Don Emilio, maawa na po kayo. Isang bata lang po si Noel. Pakiusap po. Wag po, nanay, sabi ni Noel. Pinisil ang kamay ng kanyang ina. Akin po ito. Tumango si Don Emilio. Kung gayon, narito ang mga kondisyon. Noel, may 1 linggo ka para buksan ang ket. Sa 1 linggo, kung hindi mo mabuksan, si Marites Luna ay magtatrabaho sa Sandoval Group nang walang sahod habang buhay. Malinaw? Malinaw po, sagot ni Noel. At kung mabuksan mo? Hahatiin ninyo po ang ari-arian, sagot ni Noel. Walang pag-aalinlangan. Ngumiti si Don Emilio, isang nangiting mapanukso. Magaling, pero may isang kondisyon pa. Napatingin si Marites at Noel kay Don Emilio. Sa loob ng 1 linggo na yon, patuloy ni Don Emilio, ang kanyang tingin ay nakatuon kay Noel. Papayagan kitang lumapit sa ket bawat gabi pagkatapos ng oras ng opisina at bago magsimula ang mga security patrol. Sa loob ng 2 oras, maaari mong tingnan, hipuin at isipin kung paano mo bubuksan ang ket. Ngunit bawat galaw mo ay babantayan. Sumilay ang isang kakaibang liwanag sa mata ni Noel. Talaga po? Oo, sabi ni Don Emilio. Ngunit may isa pang kondisyon, isang sikreto. Ang bawat gabi na lalapit ka sa ket, kailangan mong pirmahan ang isang waiver na nagsasaad na ikaw ay responsable sa anumang mangyari sa loob ng oras na yon. At hindi mo pwedeng sabihin kahit kanino ang sikreto ng waiver na ito. Napatingin si Marites kay Noel, nagtataka sa sinabing sikreto ni Don Emilio. Ngunit hindi na nagtanong si Noel, tumango lang siya. May isang bagay lang po akong hihilingin, sabi ni Noel, tumingin sa ket. Gusto ko po ako lang ang makakalapit sa ket. Walang iba. Napakunot ang noo ni Don Emilio. Bakit? Kasi po, ang mantsa sa sahig. Hindi po yun galing sa nanay ko, sabi ni Noel. At ang sikreto po ng ket na yan, hindi po nakalagay sa mga numero, kundi sa kung paano kayo. Ang bawat pagkilos po ay magbibigay ng clue. Kaya kung may ibang hahawak, magbabago po ang lahat. Nagulat si Don Emilio. Hindi niya inaasahan ang sagot na yon. May punto ang bata. Ang ket ay hindi lang isang simpleng lalagyan ng pera. Ito ay simbolo ng kanyang pagkatao, ng kanyang mga pinahahalagahan. Ngunit may naisip siyang isang masamang plano. Ang bawat pagkilos ni Noel ay magiging oportunidad para sa kanya. Sige, sabi ni Don Emilio. Sumilay ang isang ngiti sa kanyang labi. Walang ibang hahawak sa ket. Ikaw lamang. Ngunit may magbabantay sa lahat ng oras, bawat kibot mo, nakikita ko. Tumango si Noel. Hindi siya natakot. Lumabas si Marites at Noel sa opisina ni Don Emilio. Si Marites ay nanlulumo, ngunit si Noel ay tumayo sa harap ng malaking ket. Ang kanyang mga mata ay matalim. Sinisiyasat ang bawat sulok, bawat detalye. Hindi niya tinitingnan ang bakal, hindi ang mga kable. Ang tinitingnan niya ay ang pagmamataas na nakapaloob sa bawat design ng ket. Tila hinahanap niya ang isang bakas, isang mantsa na iniwan ni Don Emilio. Naramdaman ni Don Emilio
ang isang kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Isang bata. May lakas ng loob na hamunin siya. Attorney Salvador. Tawag ni Don Emilio sa kanyang kanang kamay. Tiyakin mong may nakakabit na nakatagong kamera sa opisina. Gusto kong makita ang bawat galaw ng batang iyon sa harap ng Ket. Walang makakalusot. Napangiti si Salvador, ngunit may halong pagkabahala sa kanyang mga mata. Masusunod, Don Emilio. Ngunit, sigurado ba kayo rito? Baka magdulot lang ito ng mas maraming problema. Walang problema ang kayang itago sa akin. Malamig na sabi ni Don Emilio. Kailangan kong malaman kung paano mag-isip ang batang iyan. Ang bawat gabi niya sa harap ng Ket ay isang pagkakataon para malaman natin ang kanyang mga galaw. At kung may sikreto siya, mahuhuli natin. Hindi mapakali si Don Emilio sa kanyang malaking kama. Ang matibay niyang kutso na gawa sa pinakamahal na tela ay tila nagiging tinikan sa ilalim niya. Nakaidlip siya, ngunit ang pagtulog niya ay hindi mapayapa. Isang bangungot. Nakita niya ang kanyang sarili na maliit na bata pa, gutom at may punit-punit na damit. Ang amoy ng alikabok at pawis ay bumabalot sa kanya. Nakita niya ang kanyang ama, isang kargador, na nagbubuhat ng mabibigat na sako sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Ang kanyang ama ay ngumiti sa kanya. Ang ngiting iyon ay puno ng pagmamahal, ngunit may bahid ng pagod. Anak, mag-aral kang mabuti, sabi ng kanyang ama sa panaginip. Para hindi ka matulad sa akin, para makakita ka ng mas magandang buhay. Ngunit nagbago ang eksena. Nakita niya ang kanyang ama na nakahiga sa isang banig. Payat na payat, nag-aagaw buhay. Siya bilang isang binata ay nakatayo sa isang sulok, nakasuot ng bagong damit na ibinigay ng pamilya ng kanyang kasintahan, isang babaeng mayaman na handang bigyan siya ng kinabukasan na matagal na niyang pinangarap. Pinili niya ang kinabukasan, tinalikuran niya ang nakaraan, tinalikuran niya ang kanyang ama. Emilio, huwag mong kalimutan kung saan ka nanggaling. Ang huling bulong ng kanyang ama sa panaginip, bago unti-unting lumabo ang mukha nito, napabalikwas si Don Emilio, basang-basa ng pawis, nanginginig ang kanyang buong katawan. Lumipas na ang mga taon, ngunit ang alaala ng kanyang ama ay patuloy pa ring bumabagabag sa kanya. Sa bawat desisyon niya, sa bawat pagpapakitang lakas niya, ay may nakatagong takot na bumalik sa kanyang pinanggalingan. Sa kahirapan, ang pagiging Don Emilio Sandoval ay isang baluti, isang maskara para itago ang takot na yon. Bumangon siya at lumapit sa bintana. Ang mga ilaw ng Makati ay kumikinang, parang mga bituin sa lupa. Ang lahat ng ito ay kanyang pinaghirapan. Ang lahat ng ito ay patunay na umangat siya. Ngunit bakit tila hindi pa rin siya buo? Bakit tila laging may kulang? Bigla niyang naalala ang mukha ni Noel. Ang matatalim na mata ng bata. Ang determinasyon. Parang nakikita niya ang kanyang sarili sa batang yon. Ngunit may malaking pagkakaiba. Ang batang yon ay hindi nagtatago. Ang batang yon ay may prinsipyo. Naramdaman ni Don Emilio ang isang kakaibang pagkabahala. Hindi lang para sa Ket, kundi para sa sarili niya. Ang batang iyon ay parang salamin na nagpapakita sa kanya ng isang bahagi ng kanyang sarili na matagal na niyang ibinaon. Kinabukasan, habang nasa opisina, hindi mapakali si Don Emilio. Hindi siya makapag-focus sa mga papeles. Ang kanyang isip ay laging bumabalik sa Ket at sa batang si Noel. Nang sumapit ang gabi, nagstay si Don Emilio sa opisina. Ayaw niyang ipahalata, pero gusto niyang masaksihan ang ginagawa ni Noel. Sa pamamagitan ng nakatagong kamera na ikinabit ni Attorney Salvador, nakita niya ang lahat. Dumating si Noel kasama ang kanyang ina na hinintay lamang sa labas ng opisina. Pumasok si Noel. Ang maliit niyang katawan ay puno ng determinasyon. Hindi agad lumapit si Noel sa Ket. Imbes, iginala niya ang kanyang paningin
Sa buong opisina, tiningnan niya ang mga painting, ang mga estatwa, ang malalaking bintana. Napatingin din siya sa table ni Don Emilio at matagal siyang tumingin doon. Ano ba ang ginagawa ng batang yan? Bulong ni Don Emilio sa kanyang sarili. Bakit hindi niya tingnan ang cat? Sa loob ng 2 oras, hindi man lang hinawakan ni Noel ang cat. Nandoon siya sa opisina, umiikot, nagmamasid. Kung minsan ay nakaupo sa upuan ng executive, nakatingin sa labas. Kung minsan naman ay nakatayo sa harap ng bookshelf, tila nagbabasa. Pero ang mga mata niya, laging may hanap. Pagtapos ng 2 oras, lumabas si Noel. Walang bakas ng pagkabigo sa kanyang mukha. Walang bakas ng takot. Don Emilio, tawag ni Attorney Salvador. Hindi man lang niya hinawakan ang cat. Ano po ang ibig sabihin nito? Hindi ko alam. Sagot ni Don Emilio. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabahala. Pero may kakaiba sa batang iyan. Hindi siya nagmamadali. Tila may hinahanap siya na hindi pisikal. Baka naman po pinaglalaruan lang tayo. Tanong ni Salvador. Gusto niya lang po sigurong maging bida. Napailing si Don Emilio. Hindi. Iba ang tingin ng batang iyan. Ang tingin niya ay parang sa isang detective na naghahanap ng pahiwatig. At ang pahiwatig na yan, tingin ko ay wala sa cat mismo. Kinabukasan, habang papalabas si Noel sa opisina pagkatapos ng session niya sa cat, nakita siya ni Salvador. Hindi makapaghintay si Salvador. Naramdaman niya ang isang banta. Kung mabuksan ni Noel ang cat, hindi lang ang ari-arian ni Don Emilio ang mawawala. Ang mga nakatagong dokumento ng kanyang korupsyon ay nasa loob din ng cat. Bata, tawag ni Salvador. May ngiti sa labi, ngunit puno ng pagbabanta. Ano? May nahanap ka na ba? Napalingon si Noel kay Salvador. Oo po, may nahanap po ako. Ang mga kahinaan ng cat na ito, hindi po sa bakal, kundi sa gumawa nito. Nagulat si Salvador. Ano ang ibig mong sabihin? Ang bawat bagay na ginawa ng tao, may kahinaan. Sabi ni Noel, tumingin kay Salvador. Lalo na kung ang gumawa ay may tinatago. Naramdaman ni Salvador ang pagtindig ng balahibo niya. Ang batang ito, masyadong matalino. Nang gabing iyon, matapos umalis si Noel at Marites, pumasok si Salvador sa opisina ni Don Emilio. Don Emilio, sa tingin ko, delikado ang batang iyan, sabi ni Salvador. Masyado siyang matalino. Baka may balak siyang masama. Anong balak? Tanong ni Don Emilio. Nakatingin pa rin sa monitor ng CCTV. Baka po, gusto niyang ilabas ang mga sikreto ng kumpanya. Sabi ni Salvador, nagtatangkang takutin si Don Emilio. O kaya, meron siyang kasama. Sikreto? Umiinom si Don Emilio ng kanyang kape, nakatingin pa rin sa monitor. Anong sikreto ang sinasabi mo, Salvador? May alam ka bang sikreto? Kinabahan si Salvador. Wala po, Don Emilio. Ang ibig ko lang pong sabihin ay, baka may iba pa siyang motibo bukod sa pera. Wala siyang motibo bukod sa pera, sabi ni Don Emilio. Ang mga tulad niya, iisa lang ang habol. Pero, may punto ka. Kailangan nating masigurado. Umabot ang kamay ni Salvador sa telepono. Pahayaan niyo po akong gumawa ng paraan. Sisiguraduhin kong hindi siya makalapit sa cat. Sasabihin ko sa mga security na palihim na sirain ang mga gamit niya o kaya ay maglagay ng maling impormasyon. Gagawin ko po ang lahat para hindi siya magtagumpay. Tiningnan ni Don Emilio si Salvador. Ang kanyang mga mata ay matalim. Siguraduhin mo lang na walang bakas. Ayokong maging masama sa mata ng publiko. Ang lahat ng gagawin mo, siguraduhin mong hindi ka mahuhuli. Ngumisi si Salvador. Huwag po kayong mag-alala. Don Emilio, wala akong iiwan na bakas. Mainit ang sikmura ni Marites habang naglalakad pabalik sa kanyang pwesto sa ground floor. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Tila may dalahing hindi kayang buhatin. Ilang araw na simula nang tinanggap ni Noel ang hamon ni Don Emilio. At bawat gabi,
ay dinadalaw ni Noel ang opisina ng bilyonaryo. Wala siyang ideya kung ano ang ginagawa ng anak niya doon, ngunit ang bawat pagdaan ng oras ay nagpapataas ng kanyang kaba. Ang pangako ni Don Emilio ay parang isang espada na nakasabit sa kanilang mga ulo. "Marites, tawag ka ni Attorney Salvador," sabi ng kasamahan niya. Ang boses ay puno ng pagtataka. Napakunot ang noo ni Marites. Si Attorney Salvador? Hindi niya maalala na nakipag-usap siya sa abogado. Palaging malayo ang loob niya sa mga executive. Lumapit siya sa opisina ni Salvador na may matinding pagkabahala. Pagpasok niya, nakita niya si Salvador na nakaupo sa likod ng kanyang malaking mesa. May ngiti sa labi na hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa gilid ng mesa, may nakalatag na mga dokumento. "Marites, matagal na kitang pinagmamasdan," sabi ni Salvador. Ang boses ay parang matamis na lason at nagulat ako sa nalaman ko. Naramdaman ni Marites ang pagtindig ng kanyang mga balahibo. "Ano po iyon, attorney?" "May nawawalang confidential documents sa kumpanya." Patuloy ni Salvador, kinuha ang isa sa mga papeles. "At natagpuan namin ito sa locker mo." Napaatras si Marites. "Po? Hindi po. Wala po akong kinukuha. Hindi po ako nagnanakaw." "Huwag kang magkunwari, Marites," sabi ni Salvador. Tumayo at lumapit sa kanya. "Alam nating pareho na ang anak mo ay nag-aaksaya ng oras sa opisina ni Don Emilio. Baka naman, ginagamit mo ang pagkakataon na yan para kumuha ng impormasyon at ibenta sa kalaban." "Hindi po. Wala po kaming balak na ganyan." Umiiyak na sabi ni Marites. Ang mga salita ni Salvador ay parang sampal sa kanyang mukha. "Huwag mo akong lokohin," sabi ni Salvador. Ang kanyang boses ay mas matalim. "May nakakita sa iyo na naglalagay ng mga papeles sa locker mo. May ebidensya kami. At dahil dito, Marites Luna, ikaw ay sinisante. At dahil sa paglabag na ito, may kaso kang kakaharapin. Sabihin na nating kulungan." Nanghina ang mga tuhod ni Marites. "Kulungan? Paano si Noel? Paano ang anak niya? Ito ang pinakamasamang bangungot niya. Naisip niya ang kanyang asawa na namatay dahil sa pagod at stress sa trabaho na ni hindi man lang binigyan ng kaukulang atensyon ng kumpanya. Ngayon, siya naman." "Hindi po, pakiusap po, attorney." Umiiyak na si Marites. Lumuhod. "Wala po akong ginawang masama. Huwag niyo po kaming ipahamak. Huwag kang mag-alala. May paraan pa," sabi ni Salvador. May nakakalokong nangiti. "Kung pipirmahan mo ang papel na ito, na nagsasaad na aalis kayo ng anak mo sa hamon ni Don Emilio at aalis kayo sa kumpanya, baka sakaling hindi na ituloy ang kaso." Napakasama. Alam ni Marites na ito ang paraan ni Salvador para mawala ang anak niya sa daan. Pero wala siyang magawa. Para sa kaligtasan ni Noel, gagawin niya ang lahat. Bago pa man makapagsalita si Marites, bumukas ang pinto. Si Noel. "Nanay," sigaw ni Noel. Nakita ang kanyang ina na lumuluhod. "Anong ginagawa niyo kay nanay?" "Noel, umalis ka rito," sigaw ni Marites. Ayaw niyang makita ng anak ang kanyang kahinaan. "Oh, narito na pala ang matalinong bata," sabi ni Salvador. "Umayos nang tayo." Perfect timing. Ang nanay mo ay nagnanakaw ng mga confidential documents, Noel. At dahil dito, makukulong siya. Napatingin si Noel sa mga papeles sa mesa at pagkatapos ay kay Salvador. Hindi siya natakot. Sa halip naramdaman ni Marites ang isang kakaibang lakas na nagmumula sa kanyang anak. "Hindi po totoo yan," matapang na sabi ni Noel. "Hindi po nagnanakaw ang nanay ko." "May ebidensya kami," sigaw ni Salvador. "Ang mga kamera ng kumpanya ay nakakuha ng footage ng nanay mo na naglalagay ng mga dokumento sa kanyang locker." Biglang nagbago ang ekspresyon ni Noel. Isang kislap ng pag-iisip ang lumabas sa kanyang mga mata. Naalala niya ang mga salita ng kanyang ama, isang mekaniko
at mahilig sa electronics. Ang bawat sistema, gaano man kamoderno, ay may butas. Hanapin mo lang ang butas na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Pwedeng makita ang footage? Tanong ni Noel. Lumapit sa mesa. Nagulat si Salvador. Bakit? Hindi ka maniniwala sa amin? Gusto ko lang pong makita kung paano nagnanakaw ang nanay ko, sabi ni Noel. May lamig sa boses. Naramdaman ni Marites ang pag-asa. May alam si Noel. Pinakita ni Salvador ang footage. Nakita ni Marites ang kanyang sarili na naglalagay ng mga papeles sa locker. Ngunit may kakaiba. Hindi niya maalala ang eksenang iyon. Hindi niya maalala na may hawak siyang ganoong mga papel. Tingnan mo, Noel, sabi ni Salvador. May halong pagmamataas. Malinaw na malinaw. Ngunit umiling si Noel. Hindi po ito totoo. Mukha pong peke. Peke? Anong sinasabi mo? Nagalit si Salvador. Ang mga security cameras po natin mayroon silang timestamp. Sabi ni Noel, itinuro ang screen. Ang timestamp po sa footage na ito ay nakalagay na 8 p.m. Pero ang locker ng nanay ko po, sinasara niya po iyan bago mag 7 p.m. Imposible po na nasa locker niya ang mga papel. Pagkatapos ng oras niya, nagulat si Salvador. Hindi niya naisip ang detalye na yon. At bukod doon, patuloy ni Noel, ang kanyang mga mata ay matalas. Ang anggulo po ng kamera ay nakaharap lang sa locker, pero ang anino po ng nanay ko masyadong mahaba. Kung 8 p.m. po, malalim na ang gabi. Hindi po dapat ganun kahaba ang anino. Dapat po ay nasa isang anggulo na kung saan mayroon pong artificial light na nasa likod niya. Ibig sabihin po, inilipat ang kamera o ginamit ang footage mula sa ibang araw at inedit. Naging putlang-putla ang mukha ni Salvador. Ang batang ito, masyadong matalino. Ang kamera po na yan, sabi ni Noel, tumingin kay Salvador. Hindi po nakakabit sa original na posisyon nito. May nakita po akong bakas ng tornilyo na bago lang na baklas. Kaya po, Attorney Salvador, ang totoo po, kayo po ang naglagay ng mga papeles sa locker ng nanay ko at kayo po ang nag-edit ng footage. Hindi nakasagot si Salvador. Tumalikod siya, nagtatangkang tumakas. Huwag kang aalis, Salvador. Isang malalim na boses ang biglang umalingaw-ngaw. Nagtindigan ng balahibo ni Marites, si Don Emilio. Nakatayo siya sa pinto, ang kanyang mukha ay seryosong-seryoso. Ang mga mata ay nakatuon kay Salvador. Nakita niyang hawak-hawak ni Don Emilio ang kanyang cellphone at mukhang matagal na siyang nanonood. Ang presensya ni Don Emilio sa pintuan ay parang isang bagyo na biglang dumating. Naramdaman ni Noel ang pagtaas ng tensyon sa loob ng silid. Ang kanyang nanay, na kanina ay lumuluhod, ay dahan-dahang tumayo. Ang mga mata ay puno ng pagtataka at takot. Si Attorney Salvador naman ay naging putlang-putla. Ang kanyang nangiti ay tuluyang nawala. Don Emilio, ano po ang ginagawa ninyo rito? Nauutal na tanong ni Salvador, pilit na pinapanatili ang kanyang composure. Nanonood. Malamig na sagot ni Don Emilio, ang kanyang mga mata ay matalas na nakatingin kay Salvador at nakarinig ng maraming bagay. Nilapag ni Don Emilio ang kanyang cellphone sa mesa at nakita ni Noel ang isang video na naglalaro sa screen. Ang video ng kanyang pagpapaliwanag tungkol sa footage ng camera. Ibig sabihin, kanina pa nanonood si Don Emilio. Salvador, sabi ni Don Emilio. Ang kanyang boses ay nagbabanta. Mayroon ka bang gustong ipaliwanag? Nanginginig ang mga kamay ni Salvador. Wala po, Don Emilio. Ang batang ito po, niloloko lang po kayo. Niloloko? Tanong ni Don Emilio, tumingin kay Noel. Ang batang ito ang nagbigay sa akin ng paliwanag na hindi ko narinig sa iyo. Ang timestamp, ang anggulo ng kamera, ang anino, mga detalye na tanging matalino lamang ang makakakita. Ikaw, Salvador,
Ano ang alam mo sa mga detalye na yan? Hindi makasagot si Salvador. Lumapit si Don Emilio kay Noel at para kay Noel, ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Don Emilio nang hindi nakasimangot o nagagalit. Nagkaroon ng isang kakaibang tingin sa mga mata ng bilyonaryo, isang tingin ng paghanga at siguro ng pag-iisip. Noel, paano mo nalaman ang lahat ng yan? Tanong ni Don Emilio. Ang kanyang boses ay mas mahinahon kaysa dati. Ang tatay ko po, mekaniko. Gustong-gusto niya po ang mga electronics at computers, sagot ni Noel. Matatag ang boses. Marami po siyang itinuro sa akin. Ang bawat sistema po ay may lohika. Kung may nag-iba sa lohika, ibig sabihin may mali. Tumango si Don Emilio. Ang lohika. Tama. Iyan ang nawawala sa mga tulad ni Salvador. Binalingan niya si Salvador. Attorney, sa tingin ko oras na para mag-resign ka at sisiguraduhin kong haharap ka sa mga kaso para sa paninirang puri at pagtatangkang manloko. Napaatras si Salvador, ang kanyang mukha ay putlang-putla. Don Emilio, pakiusap po. Hindi ko po sinasadya. Ang pagsisisi ay laging huli, Salvador. Sabi ni Don Emilio, malamig ang tinig. Sa labas, at tawagan mo ang seguridad. Dalhin ninyo ang taong ito sa presinto. Lumabas si Salvador. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkabigo. Habang kinakaladkad siya ng mga security guards, si Marites, na kanina ay nanlulumo, ay niyakap ng mahigpit si Noel. Salamat anak, bulong ni Marites, umiiyak. Iniligtas mo ako, ngumiti si Noel. Kaya ko po, nanay. Napatingin si Don Emilio sa mag-ina. Nakita niya ang pagmamahal sa kanilang mga mata. Isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Noel, sabi ni Don Emilio, sa tingin ko, mali ako sa'yo. Ang talino mo ay hindi lamang isang simpleng katalinuhan. May kakayahan ka na makakita ng lampas sa kung ano ang nakikita ng iba. Salamat po, Don Emilio, sabi ni Noel. Ngayon, tungkol sa hamon, patuloy ni Don Emilio, bumalik ang isang bahagi ng kanyang dati. Mayroon ka pang 2 araw, at ngayon, naniniwala na ako na may kakayahan kang buksan ang ket na yon. Ngumiti si Noel. Mayroon na po akong ideya. Napakunot ang noo ni Don Emilio. Talaga? Paano? Hindi ko po sasabihin, Don Emilio. Sabi ni Noel. Sikreto po. Napailing si Don Emilio, ngunit may bahid ng amusement sa kanyang mukha. Matalino, pero sasabihin ko sa iyo, Noel, ang ket na yan ay may 7-digit na kombinasyon. Imposible mo itong mahulaan. Ngumiti si Noel. Hindi po ako manghuhula, Don Emilio. Nagsisiyasat po ako. Pauwi na si Marites at Noel. Habang naglalakad sila, tahimik si Noel. Ang isip niya ay naglalaro. Naalala niya ang mga galaw ni Don Emilio sa opisina, ang kanyang mga gawi, ang kanyang ekspresyon. Naalala niya ang unang gabi na binisita niya ang opisina. Hindi siya tumingin sa ket. Tiningnan niya ang mga personal na gamit ni Don Emilio, ang mga lumang litrato, ang bookshelf, at isang particular na frame ng litrato. Sa mesa ni Don Emilio, isang litrato ng isang matandang lalaki na nakangiti. May suot na lumang sombrero. Ang litratong yon ay laging tinitingnan ni Don Emilio bago siya maglagay ng code sa ket. Nanay, sabi ni Noel, pinisil ang kamay ng kanyang ina. Alam ko na po ang password. Nagulat si Marites. Talaga anak? Paano? Ang password po, sabi ni Noel, tumingin sa kalangitan. Ay isang bagay na ayaw niyang kalimutan pero pilit niyang tinatago. Ang Don Emilio po, may sikreto siya. At ang sikretong yon ay hindi tungkol sa pera. Naramdaman ni Marites ang isang kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Ano kaya ang sikreto ni Don Emilio? At paano ito nalaman ng kanyang anak? At nanay, patuloy ni Noel, ang kanyang boses ay bahagyang bumaba. Sa tingin ko, ang password na yon ay napakasakit para sa kanya. Ang araw ng pagbubukas ng ket.
Parang napakabagal ng oras, ngunit napakabilis din nito. Nagising si Don Emilio na may kakaibang pakiramdam. Hindi ito ang karaniwan niyang pakiramdam ng kapangyarihan at pagkontrol. Ito ay isang halo ng pagkabahala at pag-asa. Isang ideya na matagal nang inilibing sa kanyang sarili. Nakatayo siya sa harap ng salamin. Sinusuot ang kanyang mamahaling kurbata. Ang kanyang imahe ay tila matigas at walang emosyon, ngunit sa loob may nagaganap na labanan. Simula nang umalis si Salvador, nagkaroon ng kakaibang katahimikan sa paligid niya. Tila may bahagi sa kanya na nakakaramdam ng kalayaan mula sa presensya ni Salvador, isang presensya na laging nagpapalakas ng kanyang pinakamahinang bahagi. Narinig niya ang tawanan ng mga executive sa labas ng kanyang opisina. Ngayon, wala na si Salvador para maghasik ng takot. Ang kanyang kumpanya ay unti-unting nagbabago, kahit paano. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay kailangan niyang gawin sa kanyang sarili. At ang susi sa pagbabagong yon ay nasa kamay ng isang batang lalaki. Pumasok si Don Emilio sa boardroom, kung saan naghihintay ang buong lupon ng mga direktor. Ang malaking mahogany table ay napuno ng mga seryosong mukha. Ngunit ang sentro ng atensyon ay ang billion-peso safe na nakatayo ng tahimik sa isang sulok, tila nagbabantay ng isang napakalaking sikreto. Dumating si Marites at Noel. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa kanila. Si Marites ay may namumutlang mukha. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kamay ni Noel. Ngunit si Noel, siya ay nakatayo ng matatag. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kalmado, tila handa sa anumang mangyari. Umupo si Don Emilio sa kanyang silya sa dulo ng mesa. Ang puso niya ay kumakabog. Hindi ito dahil sa takot na mawala ang kalahati ng kanyang ari-arian. Ito ay dahil sa kakaibang anticipation na matagal na niyang hindi naramdaman. Narito na tayong lahat para saksihan ang pagtatapos ng hamon na ito, sabi ni Don Emilio. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Noel, handa ka na ba? Tumango si Noel, walang takot sa kanyang mga mata. Opo, Don Emilio. Tumayo si Noel at dahan-dahang lumapit sa Ket. Ang lahat ng mata ay nakasunod sa bawat galaw niya. Narinig ni Don Emilio ang mahihinang bulungan ng mga direktor na nagtataka kung ano ang mangyayari. May mga nag-iisip na imposibleng mabuksan ng bata ang Ket. May mga nag-iisip na ito ay isang kahihiyan para kay Don Emilio. Ngunit ang lahat ay naghihintay. Tiningnan ni Noel ang Ket. Hindi niya ito agad hinawakan. Imbes, iginala niya ang kanyang paningin sa paligid. Tila inaalala ang bawat sulok ng opisina. Tumingin din siya kay Don Emilio, isang tingin na tila humuhukay sa kanyang kaluluwa. Naramdaman ni Don Emilio ang isang kakaibang pakiramdam. Tila nakita ni Noel ang isang bagay sa kanya na hindi pa niya kailanman naibunyag kanino man. Ang kanyang mga panaginip, ang kanyang mga alaala ng ama, ang kanyang takot, lahat ay tila nababasa sa tingin ng bata. Huminto si Noel sa harap ng Ket. Hindi na siya tumingin sa paligid. Ang kanyang mga mata ay nakatuon na lamang sa metal na pinto. Inilabas niya ang kanyang kamay, ngunit hindi niya agad hinawakan ang keypad. Don Emilio, sabi ni Noel, ang kanyang boses ay malinaw. Umaalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Sigurado po ba kayo na gusto ninyo itong buksan? Napakunot ang noo ni Don Emilio. Ano ang ibig mong sabihin, bata? Iyan ang kasunduan. Kasi po, patuloy ni Noel, ang kanyang tingin ay matalim na nakatuon kay Don Emilio. Ang Ket na ito, hindi lang po ito naglalaman ng pera o ari-arian. Naglalaman din po ito ng isang katotohanan na matagal na ninyong tinatakasan. Nagulat si Don Emilio. Parang tumigil ang paghinga niya. Paano nalaman ng batang ito ang katotohanan tungkol sa kanyang ama, ang kanyang pinagmulan, ang kanyang pagsisisi? Ang lahat ng ito
ay nakabaon sa kanyang puso. At ngayon, isang bata ang magbubunyag nito. Maari po itong maging masakit, Don Emilio, sabi ni Noel. Ang kanyang boses ay puno ng empatiya. Maaari po kayong masaktan. Kaya po, handa na po ba kayong harapin ang nakaraan? Hindi halos makahinga si Marites. Nakatitig siya sa kanyang anak na ngayon ay nakatayo sa harap ng higanting ketsat, tila isang munting sundalo na humaharap sa isang higante. Ang buong boardroom ay nababalot ng nakabibinging katahimikan. Ang mga direktor na kanina ay nagbubulungan ay parang mga estatwang hindi gumagalaw. Lahat ay nakatuon ng paningin sa maliliit na daliri ni Noel. Napatingin si Marites kay Don Emilio. Ang makapangyarihang bilyonaryo ay tila tumanda ng 10 taon sa loob ng ilang segundo. Ang kanyang mga kamay na laging nakakuyom ay bahagyang nanginig sa ibabaw ng mesa. May kung anong emosyon sa mga mata nito na hindi maipaliwanag ni Marites. Takot ba ito? O isang matinding pananabik na matapos na ang lahat? Gawin mo na, Noel, bulong ni Don Emilio. Ang boses niya ay hindi na ang boses ng isang mapang-aping boss, kundi boses ng isang taong pagod na sa pagtatago. Huminga ng malalim si Noel. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagsimulang magpindot sa keypad. Beep, beep, beep. Bawat tunog ay parang pintig ng puso ni Marites. Pinanood niya ang mga numero, 02141948. Nangginig ang balikat ni Don Emilio nang makita ang huling numero. Marites saw it clearly. The man's face paled. Isang malakas na tunog ng mekanismo ang umalingaw-ngaw sa silid. Clank! Dahan-dahang gumalaw ang mabigat na pinto ng ket. Ang hangin sa loob ng boardroom ay tila naging mas mabigat. Habang bumubukas ang pinto, hindi mga tumpok ng ginto o bilyon-bilyong cash ang unang bumulaga sa kanila. Sa pinakagitna ng vault, nakapatong sa isang velvet na tela ay isang luma at kupas na sombrero at isang dekalibreng relo na gasgas na ang kristal. Sa tabi nito ay isang makapal na folder na may pangalan ni Attorney Salvador. Ang relo ni tatay, mahinang bulong ni Don Emilio. Halos hindi marinig ang kanyang boses, ngunit sa katahimikan ng silid, parang kulog itong umalingaw-ngaw. Tumayo si Don Emilio mula sa kanyang upuan, tila hinihila ng isang hindi nakikitang puwersa. Humakbang siya papalapit sa ket, hindi pinapansin ang mga direktor na nagtataka. Nanginig ang kanyang mga daliri habang hinahawakan ang lumang relo. Ito ang relong suot ng kanyang ama nang huli niya itong makitang buhay. Ang amang itinakwil niya para sa ambisyon. Paano? Lumingon si Don Emilio kay Noel. Ang mga mata niya ay basa na ng luha. Paano mo nalaman ang petsang iyon? Nakita ko po ang litrato sa mesa ninyo, Don Emilio. Sagot ni Noel. Ang boses ay puno ng respeto. Lagi ninyo itong tinitingnan bago kayo umalis ng opisina. Hinanap ko po sa archives ng lumang payroll ng kumpanya ang pangalan ng lalaki sa litrato. Si Teodoro Sandoval. Ang code po ay ang kaarawan niya. February 14, 1948. Napahulgol si Don Emilio. Ang makapangyarihang Trom sa Makati ay tuluyang gumuho sa harap ng lahat. Niyakap niya ang lumang sombrero ng kanyang ama, humihingi ng tawad sa hangin na tila ba naroon ang kaluluwa ng matanda. Ngunit hindi lang doon natapos ang lahat. Kinuha ni Noel ang folder na nasa tabi ng relo. Don Emilio, ito po ang mga dokumentong itinago ni Attorney Salvador sa loob ng vault ninyo, sabi ni Noel. Dito po nakasulat ang lahat ng perang ninakaw niya sa kumpanya at ang mga listahan ng mga manggagawang tinanggal niya nang walang katarungan para mapagtakpan ang sarili niya. Nagkaroon ng kaguluhan sa mga direktor. Ang revelasyon ay parang bombang sumabog. Ngunit si Don Emilio ay tila wala sa sarili. Nakatitig lamang sa relong hawak. Dahan-dahang lumapit si Don Emilio kay Noel. Inabot niya ang kanyang checkbook at nagsimulang magsulat. Ang lahat ay nag-abang. Alam nilang ito na ang sandali.
Ang paghahati ng yaman. Narito ang pangako ko, Noel, sabi ni Don Emilio. Iniabot ang isang tseke na may nakakalulang halaga. Kalahati ng aking personal na ari-arian. Sa iyo na ito. Karapatan mo ito dahil tinalo mo ako. Nanlaki ang mga mata ni Marites sa dami ng zero sa tseke. Hindi niya akalaing makakahawak sila ng ganoong kalaking pera. Sa isang pirasong papel na yon, tapos na ang lahat ng kanilang paghihirap. Ngunit, sa gulat ni Marites at ng lahat ng naroon, dahan-dahang kinuha ni Noel ang tseke at ibinalik ito kay Don Emilio. Hindi ko po kailangan ang pera ninyo, Don Emilio, sabi ni Noel ng buong katatagan. Napaatras ang mga direktor. Maging si Marites ay napahawak sa kanyang dibdib. Noel, anak? Tumingin si Noel sa kanyang ina. Pagkatapos ay bumalik ang tingin kay Don Emilio. Ang gusto ko po ay hindi pera para sa akin lang, patuloy ni Noel. Gusto ko po, gamitin ninyo ang perang ito para ayusin ang buhay ng mga manggagawang katulad ng nanay ko. Gusto ko po ng mas mataas na sahod para sa kanila, maayos na ospital, at scholarship para sa mga batang katulad ko na gustong mag-aral pero walang pera. Iyan po ang hiling ko. Napamaang si Don Emilio. Ang luha sa kanyang mga mata ay hindi na mapigil sa pag-agos. Sa loob ng vault na yun, hindi lang ang pinto ng bakal ang nabuksan, kundi ang matigas na pinto ng kanyang puso. Ang bigat ng tseke sa kamay ni Don Emilio ay tila lumipat sa mga balikat ni Noel. Ngunit hindi siya nakaramdam ng takot o panghihinayang. Sa halip, naramdaman niya ang isang matinding linaw, isang katotohanan na mas mahalaga kaysa sa anumang halaga ng pera. Ang bawat pares ng mata sa boardroom ay nakatingin sa kanya, nagtataka, at ang ilan ay nagagalit pa nga. Hindi ko po kailangan ng pera para sa sarili ko, matatag na sabi ni Noel, tumingin sa mga direktor. Pagkatapos ay muli kay Don Emilio. Ang tatay ko po, namatay siya dahil sa sakit na nakuha niya sa trabaho. Hindi po siya nabigyan ng sapat na proteksyon. Ang nanay ko po, halos araw-araw na lang umiiyak dahil sa pagod at gutom. Ang mga kaibigan ko po, gustong mag-aral pero wala silang pera. Ang bawat salita ni Noel ay parang suntok sa katahimikan ng silid. Nakita niya ang nanay niya na umiiyak na ngayon, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pagmamalaki. Ang kanyang mga luha ay parang mga medalya ng karangalan, nagpapakita ng lakas at pag-asa. Ang tatay ko po, sabi niya sa akin, ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa kung gaano karami ang pera mo. Patuloy ni Noel, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon, kundi sa kung gaano karami ang matutulungan mo, sa kung paano mo babaguhin ang buhay ng ibang tao. Tumingin siya kay Don Emilio na ngayon ay tulala na at luhaan. Don Emilio, sinabi niyo po na ang pera at kapangyarihan ang nagdidikta ng halaga ng tao. Pero ang nakita ko po, ang tunay na kapangyarihan ay nasa pagtulong sa kapwa. Ang tunay na yaman ay nasa puso. Napayoko si Don Emilio, ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Ang kanyang hawak na relo ng ama ay tila mas lalong humigpit sa kanyang palad. Naalala niya ang kanyang ama, ang kanyang sariling pinagmulan. Ang batang si Noel ay hindi lang nagbukas ng ket. Binuksan din nito ang mga selyo ng alaala at pagsisisi na matagal na niyang inililibing. Ang hangin sa silid ay puno ng hindi nasabing salita. Ang lahat ay naghihintay ng tugon mula kay Don Emilio. Biglang dahan-dahang lumuhod si Don Emilio. Isang malakas na hikbi ang lumabas sa kanyang dibdib. Ang bilyonaryo, ang tinitingalang Don Emilio Sandoval, ay lumuhod sa harap ng isang batang lalaki. Ang kanyang muka ay puno ng kahihiyahiyan at pagsisisi. Patawarin mo ako, Noel, sabi ni Don Emilio. Ang kanyang boses ay puno ng pighati. Patawarin mo ako, Marites. Patawarin ninyo ako sa aking pagmamataas,
sa aking pagiging bulag, sa lahat ng paninira ko sa inyo. Niyakap ni Marites si Noel, umiiyak pa rin, ngunit ngayon ay may ngiti sa kanyang labi. Ang paningin niya ay nakatuon kay Don Emilio. Hindi niya akalaing makikita niya ang araw na ito, ang araw na ang pinakamakapangyarihang tao sa kanilang mundo ay luluhod at hihingi ng tawad. Don Emilio, sabi ni Noel, ang kanyang boses ay puno ng awa. Hindi po kayo kailangang lumuhod. Ang kailangan lang po ay ang bumangon kayo at gamitin ang kapangyarihan ninyo sa tama. Tumango si Don Emilio. Dahan-dahang tumayo. Ang kanyang mga mata ay nananatiling basa, ngunit may bagong liwanag na sumilay sa mga ito. Isang liwanag ng pagbabago, ng pag-asa. Tumingin siya sa mga direktor. Ang kanyang boses ay matatag, bagamat may halong emosyon. Ang lahat ng hinihingi ni Noel, tutuparin natin. Ngayon mismo, tataasan ang sahod ng lahat ng manggagawa. Magtatayo tayo ng ospital at eskwelahan para sa kanilang mga anak at sino mang lumaban sa desisyong ito, aalis sa kumpanya. Ngayon, nagulat ang mga direktor. Alam nilang seryoso si Don Emilio. Pagkatapos, binalingan ni Don Emilio ang mga security guards na nakatayo pa rin sa labas. Tawagin ninyo ang pulis. Utos ni Don Emilio. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad. At sabihin ninyong arestuhin si Attorney Salvador sa lahat ng kanyang krimen, sa panloloko, sa pagtatangkang manira, at sa pagnanakaw sa kumpanya, ngayon din. 5 buwan na ang lumipas mula ng araw na nabuksan ang ket. 5 buwan mula nang gumuho ang matigas na baluti ni Don Emilio. Ngayon, iba na ang Don Emilio Sandoval na naglalakad sa mga lansangan ng Tondo, hindi sa loob ng kanyang mamahaling kotse, kundi sa kanyang simple, puting polo shirt at maong. Ang amoy ng alikabok, ng sariwang isda, at ng masarap na lutong bahay ay bumabalot sa kanya. Hindi na niya ito kinamumuhian. Sa halip, naramdaman niya ang isang kakaibang ginhawa, isang pagkakabit sa nakaraan na matagal niyang tinakasan. Binuksan na ang mga kaso laban kay Attorney Salvador. Nakakulong na ito at ang mga ninakaw niyang pera sa kumpanya ay unti-unting nababawi. Ang Sandoval Group, sa pamumuno ni Don Emilio, ay nagsimula ng isang malawakang pagbabago. Ang sahod ng mga manggagawa ay itinaas ng malaki. Ang mga benepisyo ay pinaganda. At ang pinakamahalaga, nagsimula na ang konstruksyon ng isang state-of-the-art na ospital at isang modernong eskwelahan sa isang mahirap na komunidad sa Maynila na ipinangalanan sa ama ni Noel, Teodoro Sandoval Learning Center. Para kay Don Emilio, ang bawat brick na inilalagay sa eskwelahan ay parang paglalagay ng brick sa kanyang sariling kaluluwa. Bawat pag-unlad ay isang hakbang patungo sa pagpapatawad sa sarili. Hindi na siya nagtatago. Hindi na siya natatakot. Ang kanyang yaman ay hindi na lamang nakaimbak sa mga bangko, kundi ini-invest sa mga tao. Pumunta si Don Emilio sa bagong pasilidad ng Sandoval Group para sa mga manggagawa, isang malaking gusali na may air conditioning, malinis na dining area, at maayos na pahingahan. Nakita niya roon si Marites Luna, na ngayon ay hindi na isang simpleng cleaner. Si Marites ay iniluklok sa posisyong Head of Logistics and Employee Welfare, isang posisyon na direktang may kinalaman sa kapakanan ng mga manggagawa. Magandang araw, Ma'am Marites, bati ni Don Emilio, may ngiti sa kanyang labi. Don Emilio, sagot ni Marites, ang kanyang mukha ay puno ng saya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Tingnan ninyo po ang mga manggagawa. Ang saya na nila. Salamat po sa inyo. Hindi ako ang dapat pasalamatan, Marites, sabi ni Don Emilio. Si Noel, siya ang nagbukas ng aking mga mata. Siya ang nagpakita sa akin ng tunay na kahulugan ng yaman. Tumango si Marites. Matalino po talaga ang anak ko. Mana sa tatay niya. Habang nag-uusap sila, nakita nila si Noel na naglalakad sa koridor.
Hindi na ito nakasuot ng punit-punit na damit. Nakasuot siya ng isang malinis na uniforme ng eskwelahan. May logo ng isang prestihiyosong institusyon. Si Noel ay ganap na nakakuha ng full scholarship at nangunguna sa kanyang klase. "Noel!" tawag ni Marites. Lumapit si Noel, may dalang libro. "Nanay, Don Emilio." "Kamusta ang eskwelahan, anak?" tanong ni Marites. "Mahirap po pero masaya," sagot ni Noel may ngiti. "Marami po akong natututunan, lalo na po sa engineering." Naramdaman ni Don Emilio ang init sa kanyang puso. Ito ang tamang direksyon. Ang pera ay ginagamit para sa pag-aaral, para sa kinabukasan ng mga bata. Ito ang di matay-matay na pamana. "Noel," sabi ni Don Emilio, "sa tingin ko, may obligasyon pa ako sa'yo. Gusto kong sumama ka sa akin sa bawat board meeting. Gusto kong marinig ang iyong mga ideya. Ang iyong pananaw ay kailangan ng kumpanya." Nagulat si Noel, ngunit tumango siya. "Salamat po, Don Emilio." Sa gabi, pagkatapos ng mahabang araw, umuwi si Don Emilio sa kanyang penthouse. Ngayon, ang kanyang apartment ay hindi na tila isang kulungan ng kalungkutan. Mayroon ng bagong buhay. Lumapit siya sa kanyang mesa at kinuha ang lumang relo ng kanyang ama. Hindi na niya ito kinamumuhian. Hindi na siya nakaramdam ng kirot. Sa halip, naramdaman niya ang pagmamahal. Naalala niya ang kanyang ama. Sa kanyang isip, tila nagsasalita ang kanyang ama. "Anak, hindi mahalaga kung gaano karami ang pera mo, kundi kung gaano mo ito ginagamit para makatulong. Ang tunay na yaman ay nasa puso, at ang tunay na pamana ay nasa kabutihan na iniiwan mo para sa susunod na henerasyon." 1 taon na ang lumipas. Ang sikat ng araw ay sumisikat sa bagong gawaing Teodoro Sandoval Learning Center. Ngayon ang araw ng pagbubukas nito at ang buong komunidad ay nagtipon-tipon. Ang mga mukha ng mga magulang ay puno ng pag-asa at ang mga bata ay nagtatakbuhan, excited na makita ang kanilang bagong eskwelahan. Nakatayo si Marites sa entablado sa tabi ni Don Emilio at Noel. Hindi na niya suot ang kanyang lumang uniforme ng cleaner. Ngayon, suot niya ang isang eleganteng dress. Ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa at pagmamalaki. Siya ay kinakatawan ang lahat ng mga ina na naghirap, ngunit hindi sumuko. "Ngayon," sabi ni Marites, ang kanyang boses ay malinaw sa microphone, "ipinagdiriwang natin hindi lamang ang pagbubukas ng isang eskwelahan, kundi ang pagbubukas ng mga puso. Ang pagbubukas ng mga pinto ng pagkakataon." Nagpalakpakan ang mga tao. Tumingin si Marites kay Noel na nakangiti sa tabi niya. Ang kanyang anak, na minsang tiningnan bilang isang hamak na bata, ay ngayon ang simbolo ng pag-asa. Lumapit si Don Emilio sa microphone. Hindi na siya ang matigas at walang emosyon na bilyonaryo. Ngayon, ang kanyang mga mata ay puno ng kababaang loob at sinseridad. "Ang eskwelahang ito ay ipinangalan sa aking ama, si Teodoro Sandoval," sabi ni Don Emilio. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Isang kargador na namuhay sa kahirapan, ngunit namatay na may dignidad. Siya ang nagturo sa akin ng pinakamahalagang aral sa buhay, ang pagpapahalaga sa kapwa, ang paggamit ng talino para makatulong, at ang pagmamahal sa sariling pinagmulan. Tumingin si Don Emilio kay Noel, ngunit ang tunay na nagturo sa akin ng aral na ito ay si Noel. Siya ang nagbukas ng aking mga mata, hindi sa halaga ng pera, kundi sa halaga ng pagkatao. Nagpalakpakan ang mga tao, at narinig ni Marites ang tawanan ng mga bata sa likuran. Iyan ang musika sa kanyang tenga. Kinabukasan ng gabi, naghahapunan si Marites at Noel sa isang simpleng kainan. Hindi na sila sa kanilang maliit na barong-barong. Ngayon, meron na silang maayos na bahay, sapat na kita, at ang pinakamahalaga, respeto. "Nanay," sabi ni Noel, kumakain ng kanyang paboritong adobo.
Masaya po ako na nakatulong ako. Masaya po ako na nakita ko na ang halaga ng mga pangarap ng tatay ko. Masaya rin ako, anak, sabi ni Marites. Pinisil ang kamay ni Noel. Salamat sa'yo. Ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas. Pagkatapos ng hapunan, naglakad sila sa gilid ng dagat, kung saan makikita ang paglubog ng araw sa Manila Bay. Ang kulay kahel at pula na kalangitan ay nagbigay ng isang magandang tanawin. Noel, sabi ni Marites, tumingin sa kalangitan. Naalala mo ba ang ket ni Don Emilio? Ang ₱1,000,000 safe? Ngumiti si Noel. Opo, nanay. Naalala ko po. Ano sa tingin mo ang tunay na kayamanan na nasa loob ng ket na yon? Tanong ni Marites. Napaisip si Noel. Hindi po ang pera, nanay. Hindi po ang mga dokumento. Ang tunay na kayamanan po ay ang puso ni Don Emilio. Ang kanyang kakayahang magbago. Ang kanyang pagmamahal sa kanyang ama. At ang kanyang pagmamahal sa mga tao. Tumingin si Noel sa nanay niya. Ang tunay na ket po ay hindi yung bakal. Ang tunay na ket po ay nasa loob ng bawat isa sa atin. Ang puso po natin. At ang code para buksan ito ay ang pagmamahal, ang kabutihan, at ang pag-asa. Niyakap ni Marites si Noel ng mahigpit. Narinig niya ang tawanan ng mga bata na naglalaro sa malayo, ang tunog ng mga alon na humahampas sa dalampasigan. Ito ang tunay na kayamanan. Hindi pera, hindi kapangyarihan, kundi ang kapayapaan sa loob at ang pag-asa para sa kinabukasan. Ang araw ay tuluyang lumubog. Nag-iiwan ng mga kulay sa kalangitan. Sa ilalim ng nagbabagong kulay na yon, isang bagong simula ang sumilay. Isang mundo kung saan ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa laman ng kanyang bulsa, kundi sa lawak ng kanyang puso. At dito nagtatapos ang kwento ni na Don Emilio, Marites at Noel. Isang kwento ng pagbabago, pagpapatawad, at paghahanap sa tunay na kayamanan. Mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong paglalaan ng oras at puso para samahan kami sa bawat kabanata ng ang tunay na kayamanan. Lubos akong nagpapasalamat sa inyong pagtanggap sa aming munting kwento. Habang isinusulat ko ang bawat linya, damang-dama ko ang mga emosyon ni na Don Emilio, Marites at Noel. Ang kanilang paglalakbay mula sa banggaan ng kahirapan at kayamanan patungo sa pagtuklas ng mas malalim na halaga ng buhay ay naging inspirasyon din para sa akin. Hindi madali ang magsimulang muli, ang aminin ang pagkakamali, o ang lumaban para sa tama. Ngunit ipinakita ng ating mga karakter na sa bawat pagsubok, mayroon tayong pagkakataong pumili ng landas na puno ng pagmamahal at pag-asa. Naway naramdaman ninyo ang bawat kaba, tuwa at pagbabago sa puso ng bawat isa. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa laman ng kanyang bulsa, kundi sa laki ng kanyang puso, sa tapang na ipaglaban ang tama, at sa pagmamahal na ibinabahagi sa kapwa. Sana ay naiwan sa inyong puso ang mensahe ng kwentong ito. Ang kapangyarihan ng pamilya, ang halaga ng pagkakaisa, at ang walang hanggang pag-asa para sa isang bagong simula. Maraming salamat muli sa inyong pagiging bahagi ng aming paglalakbay. Abangan ang susunod nating mga kwento at huwag mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin at damdamin. Hanggang sa muli.